Good morning po sa ating lahat and welcome back to our daily morning devotional sa ikalawang araw ng bagong taon. Ano po? For our program this morning, tayo po ay sisimulan ng opening song and opening prayer. Kung andito po si Brother Japet Buko, siya po ang mag-lead ng ating prayer ngayong umaga. And ah ang ating speaker po sa umagang ito ay si Brother Jefferson Buko. So may we all lend our hearts and our ears to the message that he will be giving to us this morning so that we may be fully blessed and we may fully comprehend the lessons that the Lord would like us to learn this morning. And after po nun, tayo po ay dadako sa ating closing song and closing speaker. And that is our program for today. And with that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating opening song and opening prayer. Muli po, uh, thank you for joining us. Welcome and good morning to us all. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa umagang ito na kayo po inyong ginising upang mag-ipon at magpulit magsumamba po sa inyo. Na kayo po mahuna sa araw na ito, mapapaanya po namin maayos at magtatama po sa aming po isipan namin ang mga matatanggap na mensahe. Patawarin niyo po kami sa mga nagawang pagkulang pagkasala sa pangalan ng Jesus. Amen.
So, good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating devotional na ating pong pamagat ay ang My Defense in Temptation January 2 sa book po ng The Faith I Live By. Sabi po sa ating ating pong makikita sa Psalms 119 verse 11, "The word have I in mine heart, that I might not sin against thee." If we would not be misled by error and falsehood, the heart must be preoccupied with the truth. The word of God will furnish the man with weapons of divine power to vanquish the enemy. Happy is the man who tempted, find his soul the knowledge, reaching the knowledge of the scriptures, who find shelter beneath the promise of God. The word, said the psalmist, have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Yeah. So sabi po dito na um, kung tayo raw po kung ayaw daw po nating ma malinlang mula sa mga kasinungalingan o dun sa mga wrong teachings, yung mga hindi naman po totoo na mga katotohanan o yung mga liwanag na nababaluktot ng ibang mga tao, no? Ay kung ayaw daw po nating maniwala o hulog sa mga ganong klaseng mga ideya or paglilinlang, no? Ay ang ating daw pong mga puso at isipan ay dapat po na mapuno ng katotohanan ng Diyos. So, paano yun? So, kailangan po natin na sarili po tayong magsaliksik ng ating ah ng Biblia, no? Sarili, tayo po yung sarili na mag-aral, no? Or kung sakali mang mayroon pong mga tagapagsalita sa ating iglesia or tayo po yung nakarinig ng mga balita, ay ito po yung ating check muna sa source, no, na kanila pinagkunan. Kasi baka naman iba yung meaning, pero yung opinion nila ay sarili-sarili. Ang iba, kumbaga, nilalagyan nila ng ibang meaning, no? So, kaya tayo po dapat ay magsarili, magsarili ng ating pag-aaral, no? Kasi nga po, yung Bible po ay ito po ay ating kanlungan, no? Ito po yung tanging bagay na nagbibigay sa atin ng spiritual strength, no? Katulad nga po ng ng weapons, no? Na kung paano labanan natin ang temptation at ang kasamaan. At sabi nga po dito na ang tao daw po ay siya ay masaya kapag daw po ay sa during na temptation ay alam niya na po yung mga salita ng Diyos at kaya niyang um, hawakan ang kanyang ang mga promises ng ating Diyos. So, kapag daw po yung mga salita ng Diyos ay nakatanim sa ating puso, ay ito raw po ay makakatulong sa atin, no? Na para po maiwasan ang kasalanan at gumawa ng tamang mga choices, no? Sabi dito, the word is ever to be in our hearts and on our lips. It is written, is to be our anchor. Those who make God's word their counselor realize the weakness of the human heart and the power of the grace of God subdue every unsanctified and holy impulse. Their hearts are very prayerful, and they have guardianship of holy angels when the enemy comes in like a flood. The Spirit of God lift up for them a standard against him. There is harmony in the heart for the precious, powerful influence of truth bear sway. Yeah. So, sabi po dito na itong mga katotohanan o yung itong mga salita ng ating Diyos ay
dapat daw po ito ay palaging karapat-dapat or palagi na nasa ating puso at kung paano po tayo magsalita sa araw-araw ay dapat po ito ay nagre-reflect sa mga salita ng ating Panginoon, no? At kung tayo naman po ay naka-encounter ng mga or dito, ayun po, naka-encounter ng mga tao na iba yung kanilang mga paniniwala base sa kanilang nabasa ay meron po tayong tanging panlaban, no? Napakaikling word, napakaikling sentence, pero napakalaki po ng epekto, no? Yung it is written, no? Or ito yung po ay nasusulat, no? Ito po yung tanging bagay na makapag-relay po tayo sa kung ano po yung sinabi ng Biblia. Especially po kung tayo po ay humaharap sa mga temptation or kahit anong mga problema. At sabi po dito na kapag daw po ang mga bayan ng Diyos ay hinayaan nila ang ang salita ng ating Diyos na i-guide po tayo, ay tayo daw po ay atin na po maintindihan kung gaano po kahina yung mga tao sa kanilang mga sarili. At dito po natin malalaman kung gaano po kalakas po ang biyaya po ng ating Diyos na para po kontrolin po tayo na um, ay nakontrolin po natin yung mga maling kaisipan at yung mga maling mga hangarin, no? At tayo daw po dapat ay mamuhay ng may prayerful lives at ito po ang tanging mapaprotekta sa atin, no? ng mga ng mga anghel ng ating Diyos. At sabi din po dito na kapag daw po ang kasamaan or ang temptation daw po ay napakalakas, no? Napakalakas po. Ay yung spirito daw ng Diyos ay ito po ay siya po ay um, magde-defend po para po sa atin, no? Kasi yung mga katotohanan po ng ah kasi daw po yung katotohanan ay ito daw po ang nag-rule sa ating hearts. At ito po yung katotohanan po, ito po yung tanging nakakapag-experience po, no, ng kapayapaan at inner harmony sa ating sarili. So, in short, ay ito pong salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng protection at ng kapayapaan. So, kung tayo po ay magtitiwala sa scriptures at magdepende sa biyaya ng ating Diyos, ay tayo po ay makakatanggap po ng mga ilang benefit, no? Or tayo po ay tutulungan nito na i-overcome po yung ating mga temptation at ating pong makip ang ating puso na kalmado at secure, no? The Word of God is channel of communication with the living God. He who feeds upon the Word will become fruitful in all good works. He will be the one. He will be the discoverer of rich mines of fruit which he must work to find the hidden treasure. When he is surrounded with temptations, the Holy Spirit will bring to his mind the very words with which to meet the temptation at the very moment when they are most needed, and he can use them effectively. Yeah. So, kung ano raw po yung Biblia, no? Kung ano po yung nilalaman ng Bible, ay ganun po paano mo salita ang ating Diyos para sa atin, no? At ganun din po siya kakonektado or kalapit yung relationship natin sa Kanya. At sabi nga po dito na kapag daw po ang tao ay siya po ay regularly na nagbabasa ng Bible, no? Or kung tayo man po ay sa araw-araw nating buhay ay
tayo po ay nag-aaral ng kasulatan o ng katotohanan ng ating Diyos at namumuhay sa kanyang mga salita, ay tayo daw po ay lalago spiritually at atin pong magagawa yung mga kabutihan na dapat, yung mga duty na iniatang sa atin ng ating Diyos. At sabi nga po dito na yung salita daw po ng Diyos ay ito po ay parang treasure, no? Or hidden treasure na kailangan po natin itong pag-igihan na pag-aralan ng mabuti para po ma-discover natin yung mga malalalim pa na mga katotohanan. At ayun nga po, tulad po na sabi ko kanina, kapag daw po ang temptation ay um, nariyan sa ating paligid, no? Ay ang Holy Spirit daw po, ito po ay nagre-remind sa atin mula sa mga Bible verses o mga Bible verses at yung mga katotohanan na maaalala natin, no? Maaalala natin yung lahat ng mga bagay. At um, ito po yung ating uh, mag, magbibigay sa atin ng kalakasan po at ng karunungan para po mapigilan o ma-resist natin at magdesisyon ng tamang choice, no? Kasi kunyari, tayo po ay nasa sitwasyon na nasa panganib, no? Or anumang mga bagay, ay kapag tayo po ay bibigyan ng Diyos ng mga memory na kung saan napag-aralan natin yung mga salita ng ating Panginoon kung tayo po ay nag-aaral ng kanyang Biblia, no? Kasi hindi naman natin magagamit yung mga bagay na ito, no, na maala natin yung mga pinag-aralan natin mula sa salita ng ating Diyos o yung mga Bible verses kung hindi naman tayo nagbabasa or nag-aaral. At sabi po sa last, we must be better acquainted with our Bibles. We might close the door to many temptations. If we would commit to memory passages of Scripture, let us hedge up the way to Satan's temptation with, "It is written, we shall meet with conflicts to test our faith and courage. But they will make us strong if we conquer through the grace Jesus is willing to give. But we must believe, we must grasp the promises without a doubt." Yeah. Ayun po, no, na kailangan po nating malaman ng Biblia, no? Kailangan po talaga nating pag-aralan pa lalo, no? Lalo na po sa mga panahon natin ngayon na marami na pong mga senyas, no? Na papalapit na po ang ating pagdating ng ating Panginoon, no? Kasi kung sakali mang tayo ay pa-chill-chill lang sa ating buhay, ay huwag nawa po, no? Bagong taon na po, no? Kailangan na po natin magbago at muli nang mag-aral ng mga kasulatan po o yung Bible po ng ating Diyos, no? At sabi nga po dito na um, kapag daw po ating minememorize yung mga important scriptures o yung mga verses sa Bible, ay ito po'y tutulong po sa atin na protektahan nga po tayo sa mga maraming mga temptations po sa ating buhay. At ayun po, na atin po din pong magagamit po yung ah, na salita na yung "It is written", no? Ito po yung tanging panlaban natin sa mga temptation po na nasa ating paligid, no? At kung tayo man po ay makaharap sa mga struggles na tinetest po tayo sa ating pananampalataya at ng ating courage, ay ito po mga challenges po na ito ay wag po tayong manghina, no? Bagkus atin pong alalahanin, no, na yung mga challenges po, yung mga pagsubok natin pong dinadanas sa ating araw-araw na buhay, ay ito po ay tayo po ay pinapalakas nito kasi po ating na-overcome yung mga ganitong mga challenges by the help po ng ating Panginoon na binibigay niya sa atin. At
atin na pong dapat na paniwalaan at pag na magtiwala sa mga promises ng ating Diyos na hindi na po tayo dapat nagdadalawang isip pa. At sabi nga po dito na kapag daw po ating nalalaman at tayo po ay naniniwala sa ating Diyos na mga binimigay na sa atin na mga salita niya, ay ito po'y atin nga pong nako-convert into strength, no? Para po ma-resist ang anumang mga temptation. No? At ayun po, dito po sa ating devotional ay yung pinaka-main po talaga na paalala at reminder po sa atin ng Diyos, no? Ngayong umaga ay yung yung salita po ng Diyos ay ito po yung ating pinaka strongest defense against temptation at sa mga error po na mga salita. Kaya po, ulit nga po na sabi nga po dito na kapag atin pong pinag-aralan, pinag-igihan ng pag-aralan ng mabuti ang Bible at hindi lamang binasa, no? At ay kundi ito po ay ating itinanim sa ating mga puso't isipan ay at ating pong pinaniwalaan yung kanyang mga pangako para sa atin ay ito po ay magbibigay sa atin ng ng kalakasan, ng karunungan at ng maging protection para po sa atin. At sa pamamagitan ng kanyang salita at ng kanyang biyaya ay atin pong panagumpayan ng mga trials at kaya po nating marsis yung mga patibong po ni Satanas. At tayo po ay lalago ng malakas sa ating pananampalataya. At ito na po natatapos ang ating devotional. At muli, ito po ay tayo po muli ay na-remind na mag-aaral muli ng mga salita ng ating Panginoon upang maiwasan din po natin na hiwalay dun po sa landas ng ligtasan. So muli, magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Ayan, maraming salamat po, Brother Jefferson, for that wonderful message. Makita nga po natin that the Bible ay ang perfect na gabay para sa atin for for the Christian life dahil it fills our hearts with truth and ito ay nagpapalakas sa atin mula our laban sa kasalanan at sa deception ng kaaway. Kaya naman when God's word is hidden in our hearts, yung Holy Spirit ay dinadala ang mga pangako na naririto sa ating mga isip sa panahon ng temptation. And it's what enables us to resist evil by saying it is written. And kaya naman sa mga nag-aaral at nag-memorize ng scripture ay natututo na dumepende hindi sa kanilang sariling kalakasan kundi sa biyaya ng Panginoon na nagsasubdue sa kung ano mang unholy impulse ang meron tayo at nagdadala ng kapayapaan at ng harmony sa ating kaluluwa. And although trials and conflicts come, bagaman ito ay ating na-experience, ang mga ito ay nagsisilbing pangpalakas sa ating pananampalataya. Especially when we trust fully in God's promises and rely on the grace that Jesus always gives to us. So yun po ang ating devotional this morning. Nawa po ang natin sa atin ay na-bless. With that, tayo po ngayon ay dumako na sa ating closing song and closing prayer ng ating speaker.
Tayo po ay manalangin. Maraming sa pasan po ng kalangitan naman. Maraming salamat po sa magang ito mula sa aming pag-ising para po sa mga pag-aaral po ng inyong salita. Tulungan nawa kami namin pong ito rin po yung aming maitanim sa aming mga puso't isipan at may sa kabuhayan po lahat po ng mga liwanag at mga reminders po na inyong binigay sa amin sa magang ito. Maraming salamat po, Ama, sa mga paalala namin pong pagbigyan pa po na mag-aaral ng mga inyong salita. Kung sa ganun, ay amin pong maiwasan ang or malabanan po ang mga temptation o yung mga pagsubok po na nasa aming araw-araw po na dinadaanan sa aming buhay. At tulungan niyo po kami na ito po yung magbigay sa amin ng kalakasan at ng karunungan mula po sa pag-aaral po at ng mga ma-discover po ng ang mga malalalim po ng mga katotohanan po na inyong binigay po para sa amin. At sa araw po na ito, patuloy niyo po kaming bigyan ng kalakasan at katalinuhan sa mga aming mga gagawing mga bagay. Maraming salamat po, Ama, um, sa isang taon na inyong patuloy kaming iniingatan at binibigyan ng mga malakas na pangangatawan. At sa taon din po na ito, patuloy niyo po kaming palaguin sa aming pong Christian lives upang kami po ay mas tumago pa at inyo pong magamit sa mga anumang mga bagay or mga gawain po na inyong kaming gagamitin. At inyo po kaming linisin at tatawarin kung saan niyo po kami nasumpungan ng mga pagkukulang at pag-aasala. At ito po yung aming piling at sa madalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Yan, muli po, maraming salamat to everyone that joined us this morning. Nawa po ang bagay sa atin ay maraming natutunan and tayo ay lubos sa pagpala ng mensahe na ating pakinggan ngayong umaga. With that, sana po, you continue to join us for our daily devotionals every 5 a.m. and 6 p.m. Especially throughout this new year. Sana po tayo ay magsama-sama sa mula ngayon hanggang sa pagkatapos ng taon para para pag-aralan po natin ang mga devotional book, mga bagong devotional books natin ngayon. With that, dito na pagkatapos ang ating program this morning. Once again, good morning and may God bless us all.